Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Ang kwentong kababalaghan na mapapakinggan natin ngayong gabi ay tungkol sa isang bahay na bato. Ano nga ba ang misteryong nag-aabang sa bidang si Carla sa bahay na ito? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Bagong lipat sa isang probinsya si Carla. Galing siya sa Maynila at sinubukan na niyang talikuran ang magulong lungsod para sa ikapapayapa ng kanyang utak sa probinsya. Maliit lang na bahay ang inuupahan niya. Dahil nga sa probinsya iyon, kaya hindi ganun kamahal ang renta. Hindi rin liblib ang inuupahan niyang bahay. Maganda ang paligid dahil napapalibutan ito ng mga lumang bahay. Isa sa mga nagustuhan niyang lumang bahay ay ang bahay na bato na katapat mismo ng kanyang nirerentahan. Tuwing umaga, lagi siyang nakatingin sa kanyang bintana habang nagkakape para masilayan ang kagandahan ng bahay na bato. May kalakihan iyon at binida pa nga ng kanyang landlady na minsan daw ay naggamit iyon sa isang pelikula. May ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi nga lang daw na ipalabas sa sinihan ng pelikula sa hindi malamang kadahilanan. Mas lalo tuloy na intriga si Carla sa bahay na bato. Kaya naman isang araw, naglakas na siya ng loob para puntahan iyon. Isang Lunes ng hapon, naglakad si Carla patungo sa bahay na bato. May maliit na lumang kampana sa labas na kailangan mong kalampagin para marinig ka ng tao sa loob ng bahay. Nang mapatunog na ni Carla ang kampana, nagbukas ang kahoy na pinto at doon tumambad sa kanya ang isang babaeng nasa mahigit 50 na ang edad. Nakangiti ito kay Carla nang magkaharap sila at bigla ay nakaramdam siya ng gaan ng loob sa nasabing babae. "Anong kailangan mo, iha?" tanong ng babae kay Carla. Ngumiti siya at nagtanong kung pwede raw ba niyang makita ang loob ng bahay na bato dahil matagal na niyang pangarap makalibot sa ganong klase ng bahay. Mabilis namang pumayag ang matandang babae. Nagpakilala pa ito. Aling Esther ang kanyang pangalan. Isang matandang dalaga. Siya raw ang caretaker ng bahay na bato. Natuwa pa nga si Esther dahil merong nagkaroon ng interes sa bahay na bato. Gusto raw niyang ibida ang loob ng bahay dahil gaya ni Carla, mahilig din sa lumang bahay at mga lumang kagamitan si Aling Esther. Sinabi rin ng caretaker na mahigit 2 dekada na niyang inaalagaan ang bahay na bato. Pagkapasok pa lang ni Carla sa loob ng bahay, hindi na natanggal ang ngiti nito. Malawak ang buong kabahayan. Halatang mayaman ang may-ari. Napreserba pa ang mga lumang kagamitan na nakadagdag lalo sa ganda ng bahay. Hinayaan siya ni Aling Esther na maglipot sa bahay at hawakan ng mga lumang kagamitan. Hindi maitago ang saya ni Carla lalo't para siyang nasa set ng isang horror na pelikula. Hanggang sa bigla siyang mapatingin sa marangyang kahoy
na hagdanan at doon ay may nakita siya. Nakita niya ang isang hubad na lola. Patakbong pumanhik sa hagdan. Gusto sanang banggitin ni Carla kay Aling Esther ang nakahubad na lola na nakita niya, pero parang nag-alangan siya sa hindi malamang kadahilanan. Kaya iba na lang ang naging tanong nito. Aling Esther, sino po pala ang kasama niyo rito sa bahay ng bato? Ngumiti si Aling Esther at saka umiling. Mag-isa ko lang dito. Sa ibang bansa na nakatira ang may-ari nitong bahay. Natahimik si Carla sa sinabi ni Aling Esther. At nang tumingin muli ito sa hagdanan, andun pa rin ang lola na nakahubad at kumakaway pa sa kanya. Liham ng gabi. Isang malaking palaisipan kay Carla kung sino ang lolang nakahubad sa hagdan. Mukhang siya lang ang nakakita sa lola na iyon dahil kahit tumingin si Aling Esther sa hagdanan, parang wala naman itong nakita. Imbis na matakot ay mas lalo pang ginanahan si Carla para alamin kung sino ang lola na iyon. Bumalik siya sa bahay na bato at muli ay magiliw pa rin siyang sinalubong ni Aling Esther. Pinagmeryenda pa nga siya sa sala mayor kung saan nalaman niya na nung unang panahon doon daw dinadala ng may-ari ng bahay ang mga importanteng bisita. Napapalibutan nga ang sala mayor ng mararangya at antigong kagamitan. Na ayon na rin kay Aling Esther, paraan daw iyon ng may-ari ng bahay para ipagmalaki sa mga importanteng bisita ang kayamanan ng pamilya. Doon din daw nagaganap ang mga importanteng okasyon at mga baile. Kaya lubos na natuwa si Carla dahil pakiramdam niya ay espesyal siya nung mga oras na iyon dahil pinaupo at pinagmeryenda siya roon ni Aling Esther. Pansamantalang iniwan si Carla ni Aling Esther para ibabad ang mga lalabahan nitong kurtina sa labas ng bahay. Kinuha ni Carla ang pagkakataon na iyon para makalibot at makapag-imbestiga sa bahay. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa sala mayor. Hanggang sa biglang may sumitsit sa kanya at nanggaling iyon mismo sa isang kwartong nasa sulok. Madilim ang lakaran patungo roon dahil hindi natatamaan ng liwanag mula sa mga bintana. Parang sinadyaring itago ang kwartong iyon. Lumapit siya roon at buong tapang na pumasok. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng kwarto, nakaamoy na agad siya ng kakaibang lansa. Lansa na hindi galing sa isda, kundi tila galing sa dugo ng tao. Hindi pa rin nagpapigil si Carla kahit ganun na ang amoy na sumalubong sa kanya.
Hinanap niya ang switch ng ilaw at nang mabuksan na niya iyon, bumungad sa kanya ang isang banyong mukhang hindi na nagagamit pa. Lalabas na sana siya nang biglang namatay ang ilaw. Bigla siyang nanlamig. Hindi siya makagalaw. Hanggang sa biglang sumindi muli ang ilaw at doon bumungad sa dulong parte ng banyo ang lola na nakahubad. Naliligo ito sa dugo. Nakatitig lang ito kay Carla at pagkatapos ay biglang namatay muli ang ilaw. Hindi pa rin makagalaw si Carla noong mga oras na iyon hanggang sa biglang sumindi muli ang ilaw. At sa pagkakataong iyon, biglang nawala ang nakahubad na lola. Wala na rin ang malansang amoy. Doon pa lang nagkaroon ng lakas si Carla para makaalis sa kanyang pwesto. Nagmadali siyang bumalik sa sala mayor para magpakalma. At makalipas ang ilang sandali, nagbalik na si Aling Esther na walang kaalam-alam sa mga nangyari. Sinubukan pa nitong mag-offer kay Carla ng merienda pero tumanggi na ang dalaga at nagsabi na uuwi na siya dahil bigla raw sumama ang kanyang pakiramdam. Hindi naman siya pinigilan ni Aling Esther. Hinatid pa nga siya nito palabas ng bahay na bato. Kinagabihan sa pagtulog ni Carla, dinalaw siya ng lolang nakahubad sa kanyang panaginip. Nasa loob daw ng kanyang kwarto ang lolang nakahubad at hinahalungkat ang kabinet ng dalaga. Pinagmamasdan lang daw siya ni Carla at nang mapansin ng lola na nakatingin sa kanya ang dalaga, bigla itong lumapit sa kanya para makiusap na pahiramin siya ng damit dahil nilalamig na raw siya. Sumunod naman agad si Carla at saka inabutan ng bestida ang lola. Masayang hinablot iyon ng lola at saka isinuot. Sumayaw-sayaw pa ito na parang natutuwa sa isinuot na bestida. Maya-maya pa'y hinablot nito ang braso ni Carla at seryosong tumitig sa kanya. Ining, pagbalik mo sa bahay ko, hanapin mo ko ha? At pagkatapos noon ay binitawan na niya ang braso ni Carla at saka tumawa at pinagpatuloy ang pagsayaw niya. Doon na nagising si Carla. Napatingin ito bigla sa kanyang kabinet at nagulat siya na makitang nakabukas iyon at wala na roon ang bestidang isinuot ng lola sa kanyang panaginip. Liham ng gabi. Muli ngang nagbalik si Carla sa bahay na bato para alamin kung sino ang lolang nakahubad na nagpapakita sa kanya. Tulad ng dati, hindi pa rin niya sinabi kay Aling Esther ang lahat. At tulad ng dati, magiliw pa rin siyang pinapasok ng matandang caretaker nang dumalaw ulit ito sa bahay na bato. Dahil kampante na si Aling Esther kay Carla, hinayaan na lang nito ang dalaga na lumibot sa buong bahay. Busy kasi noon si Aling Esther sa pagluluto. Kinuha ni Carla ang pagkakataon na yun para halughugin ang buong kabahayan. Kung merong isang bakas man lang ng larawan doon ang lolang nakahubad,
na laging nagpapakita sa kanya. Hindi naman siya nabigo at tila nabasa ng lola na ito ang laman ng kanyang isipan. Muling nagpakita ang lola kay Carla at sinitsitan siya nito para sundan siya papanihik sa hagdan. Sumunod naman si Carla. At nang makapanhik na sila sa ikalawang palapag ng bahay ay sabay silang pumasok sa isang kwarto. Napakaganda ng kwartong pinasok nila at mukhang iyon nga ang master's bedroom. Saglit ay nakalimutan ni Carla ang planong mag-imbestiga dahil nahalina siya sa karangyaan at kagandahan ng kwarto. Hindi na nga nito napansin na biglang nawala na sa kanyang tabi ang lola na nakahubad. Masyado kasi siyang naaliw sa mga lumang suklay at ilang palamuti sa buhok na nakapatong sa isang kahoy na tukador malapit sa kama. Hinawakan niyo ni Carla at nang akmang dadamputin na niya ang isa sa mga suklay ay biglang may nahulog sa sahig. Nilapitan niya kung saan iyon nagmula at doon niya nakita ang isang picture frame sa sahig malapit sa kama. Yun pala ang nahulog. Dinampot niya iyon at doon siya nakaramdam ng kakaibang kilabot. Dahil ang laman ng picture frame na iyon ay ang lolang nakahubad na palaging nagpapakita sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang lola na iyon. Hinanap niya sa kwarto ang lola pero nawala na nga ito bigla. Doon na biglang pumasok si Aling Esther. Nakita niya si Carla na hawak-hawak ang picture frame. Umabot ka na pala rito sa kwarto ni Lola Cecilia, sabi ni Aling Esther at saka kalmado nitong kinuha ang picture frame sa kamay ni Carla. Pinunasan niya iyon at saka ipinatong sa ibabaw ng kahoy na tukador malapit sa mga suklay at palamuti sa buhok. Lola Cecilia ang pangalan niya? Asa na po siya, Aling Esther? Tanong ni Carla. Tumingin sa kanya si Aling Esther at natagalan bago ito sumagot. Nasa ibang bansa na nga siya, di ba? Sa pagkakatanda ko, nasabi ko naman na iyon sa'yo, Carla. Alam mo, halika na lang sa labas. Masyadong maalikabok dito. Samahan mo na lang ako magmerienda sa sala mayor. Halika na. Nauna nang lumabas si Aling Esther at bago sumunod si Carla ay lumingon muna siya sa kwarto. At doon ay nakita niyang muli ang nakahubad na lola na si Lola Cecilia na kumuha ng suklay at saka umupo sa kama. Dahan-dahan nitong sinusuklay ang mahaba at maputi nitong buhok habang nakangising nakatitig kay Carla. Hindi kumbinsido si Carla sa sinabi ni Aling Esther na nasa ibang bansa si Lola Cecilia dahil harap-harapang nagpapakita sa kanya ang lola. Hindi na sumama na magmerienda si Carla at sinabing uuwi na siya dahil may kailangan pa raw siyang gawin. Hindi na siya hinatid palabas ni Aling Esther at nagbilin na lang ito na isara ng maigi ang pinto pagkalabas. Tumango lang si Carla pero sa totoo lang, hindi naman siya lumabas ng bahay. Nagtago lang siya sa sulok at nang makita niyang bumalik na sa kusina si Aling Esther,
Saka naman muli itong pumasok sa loob ng bahay at doon na muling nagpakita si Lola Cecilia sa kanya. May binuksan ng lola mula sa sahig ng bahay. At doon nga nakita ni Carla na isa iyong sikretong lagusan papunta sa ilalim ng bahay. Inanyayahan niyang sumama ron si Lola Cecilia. Sumunod naman siya. Madilim ang ilalim ng bahay pero mabilis lang iyong nagliwanag nang makapa ni Carla ang switch ng ilaw. At doon biglang nawala ang lola nang sumindi na ang ilaw. Walang ibang laman ang ilalim ng bahay maliban sa isang napakalaking baul na nakapwesto sa gitna. Nilapitan niya iyon at habang papalapit siya roon ay nakaamoy siya ng masangsang na amoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay na binuksan ang baul. At doon tumambad sa kanya ang na-chop-chop na hubad na katawan ng isang tao. Naaagnas na ang bangkay pero kita pa rin niya ang mukha nito. Doon napagtanto ni Carla na ang nasa loob ng baul ay ang lolang nagpapakita sa kanya. Si Lola Cecilia. Napaatras siya dahil sa takot. Tatakbo na nga sana siya palabas ng bahay pero nabunggo niya mula sa likuran si Aling Esther. Blanko lang itong nakatitig sa kanya at saka itinaas ang kamay. May hawak na pala itong itak at tinaga bigla si Carla nang walang kalaban-laban. Hanggang sa magkahiwa-hiwalay na ang katawan nito tulad ng katawan ni Lola Cecilia sa loob ng malaking baon. Pagkatapos noon ay hinila ni Aling Esther ang mga parte ng katawan ni Carla at saka isa-isang isiniksik sa baul. Ang pinakahuling ipinasok nito sa baul ay ang ulo ni Carla na nakadilat pa ang mga mata. Parang nakipagtitigan pa si Aling Esther sa mga mata ni Carla. Pagkatapos noon ay isinara na niya ang baul. At doon nga nagpakita muli si Lola Cecilia. Nakatitig lang ito kay Aling Esther. Hindi mabasa ang laman ng isipan. Blanko pa rin ang mukha ni Aling Esther at saka nagsalita. Ayan ha, dinalhan na kita ng kasama mo. Huwag mo na akong guguluhin pa, Lola Cecilia, parang awa. At saka mabilis itong tumalikod at naiwan naman doon ang kaluluwa ni Lola Cecilia na umupo sa ibabaw ng malaking baon habang nakatitig lang sa kawalan.